Hindi lang basta nasa balat yung pinakalasa niya. Nasa kaloob-looban ng pinakamanok. Ang juicy, ang lambot, lutong-luto. Ang sarap-sarap. Kalasang-kalasa nung sikat na sinusuportahan ng karamihan. Bumili ako ng, actually ang nagba-viral sa kanila, yung Spanish bread. Pero nag-order na rin ako ng malunggay pandesal. Ah! Init! I hope all Filipino come here to try and taste the Egyptian authentic Arabic food. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! So guys, first stop natin ngayon dito sa Pasig. Perfect na perfect pang breakfast kasi sakto 9 o'clock pa lang ng umaga ngayon. So nandito tayo sa bagong nagba-viral na signature Spanish bread nila, Pan de Tequat. So yan, nandito tayo ngayon. Nandito tayo sa may Bambang branch nila kasi ito yung mas less yung pila. Kasi the rest ng mga branches nila ang haba ng pila. Ang kinagandahan na to, anytime mag-crave kayo sa Spanish bread tsaka malunggay pandesal, 24 hours sila. Pero close sila ng Saturday. So Sunday to Friday, open sila. Pagdating ng Saturday, close sila. Para pahinga rin naman. Dito na magsisimula ang ating food crawl sa Pasig. Uunahin natin sa breakfast, syempre, perfect yan. At sakto, matagal ko nang napapanood to sa feed ko na bagong nagva-viral, yung Spanish bread dito sa Pasig. Pero, ang nagpa-push na lang talaga sa akin nung napanood ko na to kay Alex Gonzaga. So tara, sabay-sabay natin tikman. Nakabili na tayo guys. Bumili ako ng, actually ang nagba-viral sa kanila, yung Spanish bread. Pero nag-order na rin ako ng malunggay pandesal. So, sa Spanish bread, ayan, 8 yung in-order natin. Kasi 6 pesos lang naman ang isang piraso. So, may mga ibang bumibili. Gusto nila toasted daw, mas masarap. So, ayan, may halong toasted ako, tsaka medyo hindi toasted yung in-order ko. Tapos, yung isang in-order pa natin, ayan, ito yung malunggay pandesal, pero with cheese na siya. So, ito naman, 5 pesos isa. So, yan, tikman na natin. Unahin na lang siguro natin yung pinaka. Mamaya na natin, save na natin si Spanish bread sa, ito, init. Bagong luto kasi. Non-stop yung luto nila, aray ko.
Init. Yun lang din ang kinagandaan dito, guys. Kasi lahat yan, freshly baked. Mainit-init mo pang makakain. May paso, pero yun yung masarap. So, ito, toasted na malunggay, pandesal, with cheese inside. 5 pesos lang. Try na natin. Huli na natin yung pinaka-viral nila. Ah! Init. Init nito sa loob. Kahit yung cheese niya melted pa sa loob kasi sobrang init pa. Etong pandesal nila, specifically yung malunggay pandesal nila. Meron kasi ako ibang na-try na mga malunggay pandesal na sobrang tamis. Ito parang typical na pandesal lang. Normal. May mga iba kasi matamis na yung malunggay nila eh. Hindi ko alam kung bakit. So ayan, mainit kaya hindi ko ma-squeeze. Pero ayan oh, halata mong bagong luto, ang lambot. Tapos kahit malambot siya, toasted yung paligid. So ayan, ito may cheese oh. Ewan ko lang kung nakikita nyo. Try na natin. Woo! Ang init. 5 pesos lang to guys ha. Move on na tayo dito sa Spanish bread. Pili, ayan, ang init din. Aray! Malambot. Hawak ko pa lang. Ayan o. Halata nyo ang lambot. Pero pag tinignan mo, toasted naman siya on top. So makikita nyo dito, toasted siya. Yan. Bandang ilalim, makikita nyo dyan, malambot-lambot ng konti. Kasi yan makikita nyo, tingin ko nandito yung konting asukal, nandyan na yung butter. Kaya ayan, makikita nyo ano siya, mamasa-masa. Buttery. Tikman na natin. Tatrabaho lang. Kaya po. So, malambot talaga siya kasi bagong luto. I think wala naman siyang laman sa loob. Hindi ko sure kung may cheese kasi siya eh. Ang kinagandahan na to yung layer na meron siya. Kasi ito toasted, tapos dito malambot. Nandito yung pinaka-flavor niya kesa yung katamtaman lang. Tama yung sinabi nung isang bumibili kanina, mas masarap bilhin mo yung toasted. Kasi para mabigyan ka na ng texture dito, kasi sa ilalim malambot na talaga eh. Kasi nandyan yung juice nung pinaka butter at yung asukal. Ang lambot! Hindi ko alam kung may cheese sa loob eh. Tanong natin mamaya kalaate. Mukhang wala. Wala naman ako nakagat na cheese. 6 pesos lang to guys. Kaya kanina kapag bumibili yung mga taong nakapila, talagang pinapakyaw nila. Yan, sakto pagkagat ko sa loob. Meron pang kumatas na buttery tsaka manamis-namis. So I think yun yung butter tsaka asukal. Busin na natin. Magandang panimula ng food crawl natin dito sa Pasig. Saktong-sakto. Buong araw tayo magpo-food crawl. Kaya pampadagdag energy. Enjoy na namin to guys. See you sa next stop namin.
Hi po. Paano po ito na-start yung idea nyo? Yung family ko, meron nagtitinda na sila ng fried chicken business. Pero nung pandemic, nagsara yung cruise line. Naisipan kong ituloy at lalo pang pagayusin. What makes your product stand out po at bakit siya binabalik-balikan? Yung quality ng product namin ang pinokus ko. At hindi gaanong expensive, yung okay lang naman na kayang-kaya ng mga tao. So, bago po itong JB, ano po yung dating ginagawa niyo? Bago ako magsimula ng JB, sa akong seaman, sa akong bar manager sa cruise line Miami, for 21 years. Nag-handle din ako doon ng 3 restaurant at saka 13 bar. Wow! So, bali sir, kamusta yung naging effect nung nag-viral kayo? Nung nag-viral kami, dumobol yung aming business. Tapos, nung humupa na siya, na-maintain namin yung 50% nung dagsa ng tao. Dahil nasarapan sa produkto namin, lagi-lagi silang bumabalik. So, sir, meron po ba kayong ibang branch pa? Meron ako yung isa sa Las Piñas, sa NCAA Naga Road, at isa sa Mandaluyong, sa may Sergeant Bumatay sa Mandaluyong. Baka gusto niyo po sila invite, sir, na para matry po nila tong JB. Sa mga ating kababayan dyan at followers, inimbitahan ko po kayo tikman ng aming produkto. Meron po tayo sa Las Piñas at sa Mandaluyong ang ating JB Fried Chicken. So finally guys, eto naka-ready na, nakahanda na itong mga titikman natin. Finally, kasi kanina pa ako natatakam, kanina ko pa naaamoy. So ito, first, of course, ito yung one whole chicken nila. 350 pesos. Yan, mainit-init pa. So, yung one whole chicken nila dito, guys, more than 1 kilo yung bigat niya. 1.2. Kanina, makikita nyo, tinimbang natin. So, lahat yan, same. So, ito naman yung one whole na naka-chop. So, yan yung difference pag nakakat. Kasi itong titikman natin, hindi ko pinakat para makita nyo yung gaano siya talaga kalaki. So, pagka half naman in order nyo, 175 pesos. So, meron din tayo dito mga per piece nilang tinitinda. So, kahit anong cut dito, 45 pesos per piece. So, meron silang, ayan, wings. So, may mga iba pang part, yan. Puro wings, ayan, ito, teka. May legs, so 45 per piece. Then last but not the least, meron silang neck dito. Yan. Meron mga taong mahilig sa neck part So pagka neck part, 15 pesos. May kasama pang maraming balat. So meron din silang lumpia dito. So dalawa yung klase ng lumpia nila, toge at saka chicken. So nasa sa inyo. I think yung toge 10 pesos. Pa-suspense muna tayo guys. Hindi ko muna uunahin tong fried chicken. Dito muna tayo sa lumpia. So unahin na natin tong lumpiang toge. Tapos try na rin natin yung mga sauce nila dito. So pinili ko lang kung ano yung mga itatry natin. So namili na ako ng sauce. Hindi na natin itatry lahat. So doon tayo sa mga tingin natin, bet nating sauce. So, ito yung honey mustard. Try na natin. Oh. Konti lang muna. Yung toge kasi, wala ka nang masasabi dahil kasi just the typical toge. Malutong, maraming toge sa loob. Pero nakakagulat guys, yung honey mustard nila ang sarap. Restaurant level. Sila lang mismo nagtitimpla nito So, try naman natin tong sriracha mayo. Yan. Yun. Galing nila Saktong-saktong anghang. Lasa mo yung sriracha. Mas nalasaan ko yung sriracha, pero mild na lang yung mayo. Masarap pa rin. Restaurant level talaga yung sauce. Nasa pangalawa pa lang tayo, tingnan natin yung ibang sauce nila. Try naman tayo dito sa chicken nila. So dito naman sa garlic mayo natin itry yung chicken lumpia nila. Yun. Ito rin, napakasarap ng garlic mayo nila. Siguro sa tatlong na try ko, ito yung pinaka-type ko. Garlic mayo. Sarap yung timpla. Galing nila. Sa bagay, kasi may experience yung owner Sa cruise ba naman nagtrabaho diba? Tsaka may experience sa food and beverage industry. So ito naman guys, jalapeno cheese. Try natin.
Unang-una malalasahan mo yung pagka-sobrang cheesy niya. Tapos, hindi mo pa malalasahan yung jalapeno. Habang tumatagal, doon mo malalasahan yung jalapeno. Tsaka saktong-sakto lang yung kick ng anghang niya. Sarap din. Iba atake. So, yung cheese mo may alat na, may konting kick pa ng anghang. Panalo rin to. Mga good call tong napili natin sauce. Actually, tingin ko lahat ng sauce nila na pag-isipan ng mabuti. So, ito na. Last na itatry natin, buffalo. So, first time ko lang makakatry ng buffalo sa lumpia. Let's go. Yung buffalo niya, yung anghang niya, manghang talaga. May konting tamis. Buffalo na buffalo yung lasa niya. Pero hindi siya yung buffalo na malapot. So medyo malabnaw ng konti. Yun lang naman. But still, the lasa, taste-wise, mga sauce pa lang guys. Wala pa tayo sa exciting part. Eto, can't wait ako. Oh my gosh, guys. Nandito na tayo sa exciting part. Etong fried chicken nila, literal jumbo fried chicken na talaga. No wonder kaya nagba-viral sila. Kasi bukod sa ang mura na ng fried chicken nila, ang laki, siksik, ang daming laman. Let's go guys, exciting. Tingnan yung pagka-juicy niya guys. Yun no? Wow, grabe ang lupit nito. Isang buong balat. Wow. Yeah. So nga pala guys, sabi ng owner, etong gravy nila mas in-improve, kaya bago. Newly improved, mas pinasarap daw. Kaya magkakaalaman, try natin. Grabe da balat to. Oh. Grabe. Kanina pa lang yung balat, alam ko nang masarap eh. Merong kalasa to eh. Yung sobrang sikat. Kalasang kalasa talaga niya. Even the texture. Alam ko nang masarap, balat pa lang. Ibang level tong gravy nila. May laban eh. Similar. Parang ganun na nga rin yung lasa nung pinaka-gravy. Ang galing. Galing ng owner. Ang galing nila magtimpla. Kahit itong pagluto pa lang ng chicken, pinerfect eh. Imagine ninyo, naka-temperature pa yan. Sukat. Even yung pagluluto, yung init ng pinaka-mantika, sukat. Tsaka naka-oras yan. Alam nila. So, syempre, pinaka-favorite ko, balat. Dunk ulit natin. Yun, no? Busin na natin yung balat kasi huli na natin yung laman. Let's go. No wonder, hanggang ngayon ang daming bumibili guys. Kanina pa tayo kain ng kain. Non-stop. Haba na ng pila, tignan mo. I-vlog man daw sila or hindi, talagang pinipilahan sila. Hindi kailangan ng tulong ng vlog. Talagang dinadayo na sila. Wow, grabe. Nakita nyo kung gaano kadali pilasin. Meron pang natirang pinakabalat na favorite ko. Crispy, crunchy pa rin, not too kapal, yung pinaka-flour. Perfect. O, ito pa. Legs naman. Kita nyo yung pagiging juicy? O, kagatin na natin to. Try natin, laman naman. Halata mong pinag-isipan ng matindi. Hindi lang basta nasa balat yung pinakalasa niya. Nasa kaloob-looban ng pinakamanok. Kahit dito, ayan, makikita nyo ang juicy, ang lambot, lutong-luto, tansyado talaga. Ito yung tipo ng pag nirecommend mo, hindi ka mapapahiya. Mapaproud ka. Ako proud ako na ipopromote ko to. Pero mind you guys hindi sponsored to. Nag-walk-in lang kami dito. Tulong na lang natin sa kanila to, diba? Actually, hindi na nga nila kailangan ng tulong eh. Gusto ko lang ulit matry. Napakasarap. Ito yung masasabi ko na hindi ako mapapaya pag sinabi ko napakasarap niya. Ang sarap-sarap. Kalasang-kalasa nung sikat na sinusuportahan ng karamihan.
Pero ito, 350 pesos lang, isang buo na. Hindi lang din natin basta itatry sa pinaka-gravy nila. Sure ako, bagay din dun sa suka. Meron din sila suka, hindi lang tayo nakahingi. Dito, try natin sa garlic mayo. Since ito yung pinaka-nagustuhan ko. Ito yung pinaka-simpleng lasa. Try natin. Okay. Yun. Tingnan natin kung bagay, ah. Kuha isang buo. Buto na lang natira sa sobrang lambot. Galing. Super amazed pa rin ako. Siyempre, tatry natin, babalik-balikan natin. Kung consistent pa rin sila, hindi pa rin ako magsasawang tulungan silang i-promote ng for free. So yun lang guys, i-enjoy na namin to. Hello, how are you? May I ask, what country are you from? I am from Egypt. So obviously you're serving Egyptian food here, right? Yes, almost all my food is style Arabic food, but special Egyptian food. When did you start this? I started here before 3 years. 3 years already? Yes. Oh, okay. So what's your specialty or bestseller here? Of course, shawarma. Also, I have more items like kebab with rice, like more sandwich. Is it halal? Yes, all my food halal. And also all my food is the price is very friendly with all people.
It's not expensive. So, are you open every day and what time are you open? I open every day, start from 2 p.m. until 3 a.m. So, you said a while ago from 12 a.m. to 3 p.m. your juice is for free? Yes, of course, every day. That's my offer every day. Start from 12 a.m. until 3 a.m. juice free for any order. You might want to invite all the viewers. My name is Wael. I am here in Pasig City. We are in Kabasigan beside Pasig Museum. I invite all people to come here in my store to visit my store and taste my food. It's authentic Arabic food and special is authentic Egyptian food. I hope all Filipino come here to try and taste the Egyptian authentic Arabic food. Thank you so much. So guys, meron tayong bagong nahanap na food tripan dito sa Pasig. Authentic Egyptian and Arab food. So itong unang in-order natin, shawarma box beef, 184 pesos. Ang kinagandaan nun guys, 184 pesos lang, may kasama ng drink. So may choices kayo kung pineapple or red iced tea. Then ito naman yung kebab meal rice, 189 pesos. Ganon din. Ang kinagandaan nito guys, may kasama ring free na juice. May choices pa rin kayo kung pineapple or red iced tea. So try na natin. Very affordable lang guys, pero authentic na makikita nyo dito sa Pasig. Ngayon lang natin na-discover. 3 years na sila. So, try na natin. Start na muna tayo dito. Fries muna. So, ang hinahalo nila dito, may flavor na to, barbecue. Siyempre, sausaw natin dito sa garlic mayo. May ketchup din. Ay, bagay siya sa garlic mayo. Try natin sa ketchup. Ay, alam nyo, yung garlic mayo niya, legit yung lasa. Hindi siya yung garlic mayo lang. Pero hindi siya yung typical na garlic mayo ng mga Pilipino na may manamis-namis. Hindi ganon. Mas more on alat tsaka yung spicy nung raw na garlic. Tapos guys, eto, masasabi mong legit na shawarma. Kasi pag shawarma, talagang may kasamang fries sa loob. So legit. So ibig sabihin, no, ilang piraso to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 5 siya. Kaya 10 siya pagka sinlice mo na. Try na natin. Siguro try naman muna natin without the sauce, no? Ayan siya. Sa spices pa lang, alam mong legit, alam mong authentic. So ngayon, level up natin. Lagyan natin ng sauce. Naka-garlic mayo na tayo kanina, tsaka ketchup. Pero siya sa fries yun. Try natin dito sa pinaka-spicy naman. Konti lang, baka mabigla tayo. Ayan, let's go, try na natin. Next level to. Pero dapat dahan-dahan lang. Hinay-hinay lang, konti-konti lang kasi maanghang talaga siya. Pero actually, itong sauce pa lang, malasa na eh. Marami siyang lasa eh. Marami siyang spices na alam mong hinalo dito. Ang hirap ma-distinguish kung ano yung pinaka-angat na lasa. Pero ito pa lang, malasa na. For me, 184 pesos. Good for 2 persons na to eh. Ang dami. Hindi ko kaya ubusin to. Siyempre, nabubulunan na tayo. Sabayan na natin ng inumin. Mas lalo pang sulit kasi may free juice ka na. So, move on na tayo dito sa isa. Ito, tingin ko yung kanina kung medyo pika-pika ka lang, dito, meal na talaga. Kasi may kasama ng rice. At yung rice niya, biryani. So, beef kebab to. So, hindi na natin titikman yung fries kasi same lang naman yung sinaserve nilang fries. Okay, so, yung meat na lang. Okay. Tikman na muna natin yung pinaka beef kebab nila. Let's go. Actually, yung beef kebab nila, lasang pa yung pagkamiti niya. Strong yung lasa. Kasi may mga iba na nangingibabaw na yung lasa ng spices. Ito, lasang-lasa mo pa rin yung meat niya. Nandun yung mga spices, pero hindi na overpower. Pag na-level up pa natin, sausaw natin, oh. Lagay tayo garlic mayo. Samahan natin ng biryani. Try na natin. Sabayan pa natin ng hot sauce. Alam nyo, sobrang sulit nito guys Kasi para sa authentic na lasa na hindi mo na kailangan lumayo pa or lumipad pa ng ibang bansa. Tapos napakamura lang. 189 pesos, 184 pesos, may free ka pa na juice. Ito pa lang yung natatry natin. Ang dami pa nilang choices. Hindi pa natin natatry kasi sa sobrang dami. Ito pa lang. So yun lang guys. Enjoy na namin to. Thank you for watching. So guys, dito na nagtatapos ang ating food crawl sa May Pasig from mga bagong nagva-viral ngayon at bagong na-discover natin dito. So yun lang guys, sana nag-enjoy kayo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo and don't forget to comment din sa mga gusto nyo pang i-recommend sa amin. Thank you guys for watching. Till my next video. Bye! Actually guys,
Hindi. Teka, nawala ako sa sasabihin ko. So, Monday to Sunday. Ay, hindi. Monday. Hindi. So, Sunday. Ano ba yun? Sunday to Friday. Let's go. Oh. Ulit. Ito, init. Bagong luto kasi.